post All Souls Day preaching. At ito po'y hinango ko sa inspiration ng pagtuturo ito ni Brother J.R. Tibayan noon. Kung naalala pa ho ninyo, ang pamagat po nito From Womb to the Tomb. Inspired po ito doon. Medyo nirevise ko lang ng konti. So ang pamagat po nito mga kapatid, mula sa sinapupunan hanggang sa libinin. Isang katotohanan po na meron po sa siklo ng buhay na ito, no? Na mula po sa kapanganakan, no? Buhay at kamatayan. No, mga kapatid, na meron po yung cycle ng buhay natin. At isang napakagandang pagtatanong ang aking ibabangon na pasimula po ng ating pag-aaral na ito. No? Ano po ayon sa Biblia ang mga anak? Yung mga magulang na pinagkakalooban nito. Ganito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan sa Book of Psalms o sa Aklat ng Mga Awit. Chapter 127 verse 3. In the Book of Psalms, chapter 127 verse 3. Ganito pong mababasa natin. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. At ang bunga ng bahay bata ay kaniyang gantimpala. Napakaganda ho ng talatang ito. Sabi ho ng sumulat ng Book of Psalms, no, sabi niya, ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Naalala ko po yung mga mayayaman sa panahon natin ngayon, kapag bago po sila mamatay, gumagawa sila ng mga testamento, binibigay sa kanilang mga abogado, yung mga pamana, no, yung mga ari-arian, whether it is in business, pwedeng yung sa mga bahay, lupa, ano man yan, yun yung pinamamana nila sa kanilang mga naiiwang mga anak o mahal sa buhay. The same thing, sabi, dito sa talatang ito, sabi niya, ang mga anak, no, ay manang mula sa Panginoon. Sabi ho ng sumulat ng Aklat ng Mga Awit. At sabi po, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. It is a reward. No? Reward po yan na galing sa Diyos, yung mga anak. Kaya yung mga magulang ho, napakasaya ho niya kapag meron hong iniluluwal na mga sanggol ang mga ina. Napakasaya ho niya mga kapatid. Kasi sabi ho ng banal na kasulatan, ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Kaya naalala ko po ang isang tagpo sa buhay po nung kambal, si Esau at saka si Jacob, sapagkat may kasabihan daw po, no, ang mga tao that wounds heal in time. Ang sugat daw ho ay humihilom sa kanyang takdang kapanahon. Nang matapos na po yung tinatawag na paglilingkod ni Jacob ng dalawang 7 years sa kanyang asawa o mga asawa, kay Leah at kay Raquel, and then makapaglingkod ng ilang mga taon pa para naman magkaroon siya ng ari-ari ang pagbalik niya, dumating na po yung panahon na babalik na po siya sa kanyang tinubuang bayan. At dito po, bago po siya makabalik doon, he need to face his fears, yung kanyang takot sa kanyang panganay na kapatid, si Esau. Sa tagpong ito po yung panahon na gumawa siya ng estratehiya. Kasi baka sakaling nadudoon pa rin yung galit ng kanyang kuya. Ang pinauna niya ho, yung mga alipin muna, yung mga anak ng alipin, no? Ng kanyang dalawang asawa. Tapos yung mga handog na mga hayop. So ito ang tagpong yon, no? In Genesis chapter 33 verse 5, tinampunan niya ang nakasulat. At itiningin ni Esau ang mga mata niya at nakita ang mga babae at ang mga bata. Yun ho kasi yung pinauna niya
Ang strategy niya kasi kung yun ipapatayin, galit pa rin yung kuya niya si Esau, makakatakbo pa sila, makakatakas sila pabalik. So nung nakita niya na po yan, at na ito naman yung panahon na siya naman yung kasunod, nasasalubong sa kanyang kuya, tinanong po siya ng kanyang kuya si Esau. Sabi niya, sino-sino itong mga kasama mo? At kanyang sinabi, notice the word na sinabi po ni Jacob o ni Israel. At kanyang sinabi, ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong kapatid. Pansinin po ninyo, yun dito'y binanggit. Kaya tama po yung unang talatang ating binasa. Ang mga anak daw po ay manang mula sa Panginoon. Ang bungaan niya ng bahay bata ay siyang kanilang gantimpala na galing sa Panginoon. Kaya sabi niya rito, tinanong siya ni Esau, sino yung mga batang nakita ko? Sabi niya, kanyang sinabi ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod. So yung mga anak po, mga kapatid, na meron po tayo, ito po'y mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang tayo mga lingkod. In the same way din po sa sinabi ng lalaking si Jacob. Kasi po, back po doon sa unang panahon, no, pagbabalikan po natin yung unang panahon ng ating mga ninuno, no, nila, ng ating mga naunang mga tao, nila Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ganito po ang pagtuturo nila. Mababasa po natin in Samuel chapter 1-2. Ang tinutukoy po dito si Elkanah. At siya may dalawang asawa, ang pangalan ng isa ay Ana at ang pangalan ng isa ay Penina. Si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. So meron po siyang dalawang asawa, si Penina po may mga anak, pero si Ana wala. Unang Samuel chapter 1 verse 4, tatalo lang po tayo. At pagka dumating ang araw na si Elkanah ay naghahain sa templo, ay kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa. Kasi meron pong portion doon ng meat na hinahandog na para po doon sa mga priest. At siya po, si Elkanah ay isa pong priest. At lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana, ito po yung isa niyang asawa na walang anak, ay binigyan niya ng iba yung bahagi, mas malaki po yung portion niya. Sapagkat minahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Notice the word. Pagbabalik po tayo doon sa sinaunang panahon, no, yung iba pong mga babae na hindi po pinapalad na magkaroon ng bunga yung kanilang bahay bata. Ang sabi po ng Biblia, sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At nung panahon po nila, kapag ganoon po yung kalalagayan ng isang babae, no, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan na may kinalaman sa ganyang sitwasyon. At siya yung nananalangin sa Panginoon, si Ana po ito, ng buong paghihinagpis. Notice the word, ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumangis na mainam. So alam mo niyo ho, sa tayo bilang Tagalog po, iba po yung pag-iyak, iba din po yung pagtangis. Yung pagtangis po mas malalim, mas mapait na damdamin kaysa po sa pagluha lamang. Ang ginamit po tumangis na mainam. Verse 11, at siya'y nanata ng isang panata na nagsasabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod. Ipopos ko po yung pagbasa. During po nung unang panahon, kapag ang isang babae po na may asawa ay sinarham po ng Panginoon yung kanyang bahay bata. Ang kalalagayan po nila mga kapatid, nasa kalalagayan po sila na pighati. Nasa kalagayan po silang malungkot, malumbay, sapagkat
sinarahan po ng Panginoon yung kanyang bahay bata. Wala po siyang mana, wala po siyang reward, no? Na yun po yung mga bunga ng kanyang bahay bata. Kaya ganito po yung kanyang katagay. At alalahanin mo, sabi niya, tutuloy ko lang po yung pagbasa, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak. So pansinin po ninyo, ang pagkakaloob po ng mga anak talagang nasa pagdedesisyon pa rin ng Diyos eh. Kaya sabi niya, pagkakalooban mo ang iyong lingkod ng anak na lalaki, ay aking nang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. So isa po siyang Nazareyo na tinatalaga sa Panginoon, hindi dumadaan ng pang-ahit. The same din po ni Samson. Ang tinutukoy po rito mga kapatid, si Prophet Samuel. Ito po yung nanay ni Prophet Samuel, no? Si Ana. Ito po yung sa history po ng Israel nag-anoint sa dalawang kings. Si Saul, the same din po ni Haring David, si Prophet Samuel. So, ganyan po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Noong unang panahon, pagbabalik po tayo doon, ang babae po o ang mag-asawa na wala pong anak, isa pong pigian sa kanila yon, isa pong kalumbayan sa kanila yon. Kaya po sa pagtuturo ho ng Biblia, kapag ang isang tao na ipanganak na, lumaki na sa ibabaw ng mundong ito, nagkaroon na ng isip, ganito po yung pagpapayo, no, ng pinakamatalinong hari sa kanyang kapanahunan in Ecclesiastes chapter 12:1. Ito naman po yung sabi niya. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. So ang pag-alaala pala sa Panginoon, yung paglilingkod, no? Ito hindi naman po ito nangangahulugan na kung kailan mo lang maisip ang Panginoon. Ang ibig sabihin ng pag-alaala ay yung pagbibigay po ng dapat para sa Diyos na bilang siya yung may likha sa iyo. Paglilingkod, no? Dapat sa panahon na ikaw ay bata, timulan mo na. The same din po ni Propeta Samuel, yung last na binasa natin passage. No? Maliit pa lang siya, inalala niya na ang Panginoon sa templo. Naging kasama po siya ni Eli, no, na prophet din po nung panahon niya. Sabi niya, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw. So pansinin niyo po dito, bago dumating ang mga masamang araw, ano-ano yun? At ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Verse 2, bago ang araw at ang liwanag at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sa kaarawan ng tagapag-ingat ng bahay, verse 3 po ito, ay manginginig ang mga malalakas na lalaki at mapapayukod, at ang manggigiling ay maglilikat sapagkat sila'y kaunti. At yaong nagsisidungo sa mga dungawan ay mga sisilaw. Sabi niya, alalahanin mo na yung may lalang sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Ibig sabihin, ikaw ay nasa prime pa. Kumbaga po sa boxing, may mga prime age po yan, yung kalakasan mo pa. No? Ibig sabihin, kasi mayroong mga darating na araw bago dumating yung araw na ito. Ano po yan? Yung panahon ng pag ikaw ay tumatanda na. Lumalabo na yung paningin mo. Kumukunti na yung ngipin mo. Nalalagas na paunti-unti. Yung paglakad mo, hindi kagaya nung nasa prime ka pa. May mga tungkod ka na o kaya bedridden ka na. No? Meron nga po ako narinig na isang kapatid sa pananampalataya, sabi niya, kapag retired na kami bro, sa work, saka kami mag-full time ng paglilingkod sa Diyos. Which is, kung titingnan mo sa isang pandinig, parang okay. Pero kapag basahin mo itong talatang ito, hindi po okay. Kasi kumbaga po sa totoong larangan po ng buhay bilang mananampalataya ka, kaya ka lang ba maglilingkod sa Diyos kasi no choice ka na, corner ka na. Wala ka ng career. Tapos na eh. Kasi retired na nga eh. Doon ka pa lang ba maglilingkod? Yung panahon na malabo na yung mata mo, mahina na yung pandinig ng tenga mo, yung pag sinabing
bengi, sabi ng mga Kapampangan, bengi. Ibig sabihin ng bengi, gabi. Ano? Bingi. Diba? Ibig sabihin, darating ka lang ba doon sa point na ikaw ay maglilingkod dahil no choice na? Wala ka ng karir eh. Kumbaga sa ano, wala ka ng pagpipilian, wala ka ng option. Oh, paano yun eh kung naka-wheelchair ka na, kung wala pa magdadala sa'yo na magtutulak, di ba? Ba't hindi mo gawin yung paglilingkod habang ikaw ay nasa kalakasan pa, nasa prime pa? Kasi sa cycles ng buhay ng tao, may mga ano yan eh, bata, teenager, no, matured, no? Tapos sabay magiging adult ka na, magiging senior ka na. Kung kailan ka ba magiging senior, saka ka maglilingkod. O, nasan yung kaya sabi na, baka sabihin mo sa panahon na yun, wala akong kaluguran kung yung panahon ko lang ng kalakasan ko, pinaglingkod ko na sa Diyos. Di ba? Saka mo maisip, sayang kung maibabalik ko lang. Parang yung kanta, kung maibabalik ko lang. Di ba? Kaya sabi niya, alalahanin mo na, ito po yung pagpapayo ng pinakamatalinong hari sa kanyang kapanahonan. Alalahanin mo na ang paglilingkod sa Diyos sa panahon na ikaw ay nasa kabataan pa, bago dumating ang yun po yung mga masamang araw, itatanda ka, whether we like it or not. Kukulubot yung mukha mo, mawawala ka sa prime mo, mawawala ka sa kalakasan mo. Yung panahon na kapag pumapanik ka, nahihilo ka na. No? Yung meron ka na may lula ka na sa heights. Pagka pumapanik ka ng third floor, mahina, naghahabol ka na ng hininga. No? Yun po yung mga binabanggit niya, mga masamang araw, yung hindi mo na ma-enjoy. No? Yun po yung dito binanggit bilang pagpapayo ng pinakamatalinong hari. Kaya ang sabi niya, yung 12:7, tinan niyo po, ng Ecclesiastes, the same din po ito. Yung pinakalas nun, kumbaga sa track and field, may finish line. Ito po, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diway mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, di ba? Kasi lahat naman tayo darating doon sa alalagayang yun eh. Kasi bago pa ho sumpain, no? Ito po yung point na sinumpa na po ng Diyos yung may curses na yung lalaki, yung babae. No? Nung nasa Fall of Men doon sa Garden of Eden, pansinin niyo po, in Genesis chapter 3:19, sabi po ng Panginoong Diyos sa lalaki ganito, sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng tinapay. Pagkatapos sila magkasala, sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng tinapay. Bakit po? Sa halaman po ng Eden, yung mga pagkain, yung bunga ng bawat punong kahoy na makakain, kusa po na tumutubo. Dito po nung sinumpa na, sabi niya, sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng tinapay. Ito na, magpapagod ka na, kasama po yan sa curse. No? Hanggang ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Di ba? Kaya kung titingnan natin ang buhay po ng tao, inilarawan po ng lingkod ng Diyos na isa pong elder sa Church sa Santiago. Sabi po niya in James chapter 4:13 patuloy, ganito po magsiparito kayo ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas, magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Alam niyo ang pagpaplano na sa tao eh. No? Pero yung kalalabasan ng pinaplano mo, hindi mo pwedeng sabihin, dalawa lang ang pinupuntahan eh. Pwedeng malugi ka sa negosyo, pwedeng mag-profit ka sa negosyo. Dalawa lang yun eh. Pero dito sigurado niya eh. Na bukas pupunta kami ron. Yung mamaya lang wala nakakasigurado eh. Meron ho ba sa atin dito na kapatid na mamaya sigurado ka? Existing ka pa rin? Wala pong nakakasigurado sa hinaharap. Ang meron po tayong sigurista yung sa ngayon kasi hawak natin yung sa ngayon. Yung ginagawa natin. Pero yung mamaya ba, andyan pa tayo, existido pa tayo o bukas? Kaya tuloy po natin yung pagbasa in verse 14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. O yung kahit mamaya, hindi rin natin alam eh. Diba? Ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw. So inilarawan po ang buhay ng tao sa mundong ito para lang pong singaw. No?
Sa isang sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. We are just like a vapor. Yung vapor po, pag tinanin nyo, napakadali lang ho niyan. Makikita mo, mamaya wala na. So, ganun daw po yung buhay natin. Kaya ang sabi niya, meron po siyang pagpapayo in verse 15. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. So inilarawan po yung siklo po ng buhay natin sa mundong ito. Katulad ng isang singaw. Makikita mo, tapos bigla pong mawawala. Naalala ko po yung isang awitin na ginawa po ni Michael Jackson. Parang tribute niya doon sa mga may AIDS na tao. Sabi niya, ang pamagat po ng awit, Gone Too Soon. Yun ho yung pamagat, Gone Too Soon. Kaya ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 9:5, ganito po yung sinabi niya, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Alam natin yan. Kaya meron hong pinayo na si Haring Solomon do sa Ecclesiastes chapter 12:1. Alalahanin na natin yung may lalang habang tayo bata pa, nasa kalakasan. Kasi pag mahina ka na, parang pilitan na yung paglilingkod eh. Kinakailangan mo na mag-aakay sa'yo, kailangan mo na may bubuhat sa'yo, kailangan mo na may maintenance. Di ba? Yung sa para magawa mo yon. Hindi kagaya nung nasa kabataan ka pa, nasa kalakasan. Kaya sabi rito sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Sa isang katotohanan niya, alam nating mga buhay tayo mamamatay. Darating tayo sa kalalagayan yan. Sa ang sabi po sa Ecclesiastes, sinurat din po ito ni Haring Solomon. Chapter 7 verse 2, maigi ang pasabahay na tangisan kaysa bahay na pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao. No? Ang ano dyan yun na po yung kumbaga sa track and field, dyan po yung pinaka-finish line. Siyang wakas ng lahat ng mga tao na ng mga nabubuhay, mamamatay. Mamamatay. Ang buhay, kaya natin yung pain. Kasi sa bawat bagay, panahonan at ano kalas ng kapanaan at panahon ng tayo. Kaya po yung pamagat po mula sa sinapupunan. Kasi panahon yan mga kapatid. Diyos po ang bigay natin dahilan kung tayo itong kung saan po tayo na-destino bilang ulam. Tayo ang galing sa Diyos sa ating unang inalis natin. Kailangan natin magiging sa panang ating bata. Bakit? Kasi bawat bagay may kanyang kapanan. Ako na ng kamatay. Kaya nga po, kung pumunta kayo lingan, may born, died. Diba meron born, died. Ayun. Pinag-died. Isang kaya po ni Harrison bilang conclusion ng Ecclesiastes chapter 12, sabi niya, ito yung bagay. Lahat ay narinig. Ikaw natakot sa at sapagkat ito buong katungkulaw. Alam niyo po, pag tinignan niyo po ito sa great, ang ilang po sa yung pagsunod po natin ng utos, ang nakalagay po
tao unod sa mga buwan natin. Bakit? Sabi niya sa pagkadadaan ng bawat gawa sa kahatulan. Pati ang bakublingan maging mabuti o maging ito'y masama. Yung pong datom, wala po sa sinapo po ng sige, hindi pala nagtatapos. Mga kapatid, hindi pala doon nakatapos sapagkat ano sa bawat gawa sa katulan. Pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masarap. Pero parang kasunod yun. Hindi pala na matapos na finish na. Kaya di ba may mga kasabihan ng mga kabataan ni YOLO, you only live, gawin mo na, kaya ka na. Kung gusto mo pakasama ka, gusto mo pa. Ano? Pero sa pagtutunan, hindi pa ganun. Kasi pag namatay ka, dalhin ka ng Diyos, sa katulang, lahat ng mga ginawa mo, maging ito'y mabuti o masama, maging ang mga bagay na lihim yung ikaw lang nakakaalam. No, kasi pagka dalawa na kayo nakakaalam, hindi na po yan lihim. Tama ho ba? Hindi na lihim. Kaya ang sabi po rito in Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's work. Ayo po yung gawa ng Diyos. Created in Christ Jesus to do good works. Kasi ang sabi po in Ecclesiastes 12:13, this is the whole of man, ang kabuuan daw po ng tao, sumunod sa mga utos ng Diyos. Ito po yung katulad niya. In the New Testament, yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 2, verse 10. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Inihanda na pala ito ng Diyos yung mga mabubuting gawa nung mula pa ng una upang siya nating lakaran. No? Kaya kung titingnan natin in Hebrews chapter 9:27, kung paano itinakda sa tao na mamatay na minsan, may kapanganakan ka, may kamatayan ka, kung hindi pala doon nagtatapos. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Meron pala, may paghuhukom pa, kaya hindi po totoo yung paniniwala ng iba, yung YOLO. You only live once, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Kasi ang sabi po ni Paul in 1 Corinthians chapter 15:32, tingnan nyo po. Kung ako'y nakipagbaka sa Epeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sabi niya, ano pakikinabangin ko? Kung yung mga patay, yung mga namamatay na to, hindi muling binubuhay, kung hindi ganun ang mangyayari, ano sabi niya? Magsikain, magsiinom tayo, yamang bukas tayo mamatay. Dapat ganun lang ang paniniwala eh. Tama yung YOLO kung ganun lang. Kung ang buhay natin dito, wala na, pagkatapos dead end na, kanya dapat sinom na lang tayo, magsikain, yamang bukas tayo mamamatay. At yan po yung sinili niya. Hindi lang po ng panahon nila yan, panahon pa po ni Pes, meron ganyan ibang mga ganyan po. Dito niya po yan sinipin, Isaiah 22, verse 13. At narito, pagkakan, kasayahan, pagpatay ng baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom alak, tayo magsikain at magsiinom sa pagkabus, tayo yung mga mamatay. Ganun lang pala ang buhay. Okay. Kung wala na pala after death, magsikain, magpatay ng tupa, kumain ng karne, uminom ng alak, magpakalango. Kasi bukas mamamatay na tayo. After that, wala na. Na. Ganyan po ang paniniwala, mga kapatid, ng mga agnostiko. Yung Gnostics, at saka yung mga atheista, yung atheist, ganyan ang paniniwala nila. Agnostic thinks that it is impossible to know whether there is a God or there is life after death. Po yung paniniwala ng atheist. Atheist believe that there is no life after death. Dalawang ko na yan. Agnostiko at mga atheista. Sabi niya, ikalang kwento chapter 5 verse, bago yung piniyak na, ano yan? Sapagkat tayong lahat
Lahat. Wala pong exemption dito. Tayong lahat kailangan ay harap ng Kristo upang tumanggap bawat isa individual ang ginawa sa pamamagitan ng kanyang katawan niya. Ito'y mabuti o maging ito'y masama. Di ba sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 10:14, dahil ng Diyos ang bawat gawa, maging mabuti o maging ito'y masama, maging ang mga kubling bagay, lihiman o hayag. So darating yun eh. Hindi may iwasan eh. Mga kapatid. Kaya naalala ko po nung ako nasa Catholic pa, pagka dumarating po yung mahal na araw, may mga tinatawag pong pabasa. Yung pabasa po, meron pong 2 version lang na pinakasikat na umiikot po, ginagamit sa buong Pilipinas. Yung una po, yung tinatawag na Pasyong Genesis. Ito po yung ginawa ni Mariano Pilapil noong 1814, pinablish po ito. At yung isa naman po na pinakasikat, na ginagamit din po ng karamihan pag dumarating po yung mahal na araw, ito po yung tinatawag na Pasyong Candaba. Yung Pasyong Candaba, ginawa po ng pari na ang pangalan Aniceto de la Merced. Ito po yung merong nakalagay na aral A-R-A-N. Paano po yung ginawa? Ganito po yan. Maganda ito po yan. Ang unang letra ay asom. Naman resurrection. Ang ikatlo'y adorasyon. Elantion. Arsa ng pun. So pansinin niyo po, yung ikalawang letra, ang sabi po, ere na may resurrection. Sa pasyon pa lang sinasabi, may pagkabuhay na muli. Meron pagkabuhay na muli. Kaya kung tinatry niyan, ito po, unang Korinto 15:14. Patuloy, unang Korinto 15:14. Sabi po ganito, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sabi ni Pablo, bilang siya apostol, sabi niya kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan yung pangangaral namin bilang kami mga apostol. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sabi niya sa 15, oo, kami ay nasusumpong ang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay kung tunay nga ang patay ay hindi muling binubuhay. Sabi niya kung tunay na ang mga patay hindi muling binubuhay, hindi si Kristo, hindi rin nagmuli. Ang ganda ng argumento niya. Tapos sa verse 6 niya, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Yun ang ganda. At kung si Kristo ay hindi buhay, ang inyong pananampatawan ng kabuluhan, kayo'y nasa inyong kasalanan pa. Nasa kasalanan pa tayo. Itaas lang muna natin ang pagbasa ng 15:13. Sapagkat ibigay ko sa inyo unang lahat, una sa lahat ay akin ang tanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ayon sa kasulatan. Verse 4. At siya inibing at siya muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So ito pa. Verse 5. At siya napakita so may pong si Peter. At saka sa 12. Si Cephas at saka sa 12. Tayo sila. Pagkatapos napakita sa mahigit sa 500 na kamihan. So hindi lang pala yung test na nakakita, mayroong mahigit sa 500 minsan. Na ang karamihan sa mga ito ay nabubuhay ngayon, datapat ang ilay nangatulog na. At saka napita sa Tiago at saka sa lahat ng mga apostol. At sa huli niya, sabi ni Apostol Pablo, tulad sa isang ipinanganak sa di panahonan, nakakita man siya sa akin. So ito napakaganda. Di ba sa Biblia, sa 2 Korinto 31, ito ay
Ikat na ako'y pariyan sa inyo sa bibig ng dalawang saksi o tatlo papagtibayan bawat salita. Sa kanila, pag meron kang witness na dalawa o tatlo, no, pinagtitibay ang bawat bagay. Eh yung nakakita po sa Panginoon na siya'y nabuhay na maguli, hindi lang po tatlo eh. Meron pong higit sa 500 kapatid na paminsan. Meron po kay Cephas at sa 12 mga apostol napakita siya. So naparami. So napakatibay. Mga kapatid, nasa buhay na ito, mga kapatid, totoo po na may pong pagbuhay na maguli. No, hindi po natatapos ang katotohanan sa siklo ng buhay na mula sa sinapupunan, ipanganak ka, tapos ang pinakahuli, hantungan, ang kamatayan o ang libingan, meron pa hong pagkabuhay na maguli. At yun po yung pinakamahalaga, yung pagkabuhay na maguling yun, dalawa lang po ang pupuntahan. Buhay na wala hanggan sa kapahamakan o buhay na wala hanggan kaligayahan kasama po yung sa akin ay yung mga buhay ang buhay na ito. Wala po nilalang sa mga bataan naranasan o maging katulad tayo ng paniniwala ni Panayolo, yung only man. Kaya nang iniiwan ko po sa inyo ang katagang niyan. Muli, isang umaga sa ating lahat. Maraming salamat. Ang gawin kapatid, ang gawin kay kapatid. Brother Sandbar, tapos ka na po. Opo, Okay, sige. Tayo po ay dadako na sa susunod na bagay na ating pagsamba. Pero bago po yan, tayo po ay awit muna ng isang himno. Bilang paghanda po sa ating gawaing pag-alala sa kamatayan ng Panginoon. Ah, ako na lamang siguro mga kapatid ang mangunguna sa Lord's Supper. I will request Brother Nomer to lead one song in preparation for the Lord's Supper. Let's turn our hymn books to hymn number 309. 309. On the cross of Calvary. On the cross of Calvary, Jesus died for thee and me. Ready? Sing. On the cross of Calvary, Jesus died for thee and me. There he shed his precious blood, that from sin we might be free. Oh, the cleansing stream that flow, and it washes white as snow. It was for me that Jesus died on the cross of Calvary. On Calvary, on Calvary, it was for me that Jesus died on the cross of Calvary. Oh, what wondrous love brought me down at Jesus' feet. Oh, such wondrous dying love, ask a sacrifice complete. Lord, I give myself to thee, soul and body thine to be. It was for me thy blood was shed,
on the cross of Calvary. On Calvary. On Calvary. And as for me, that Jesus died on the cross of Calvary. Or take me, Jesus, I am thine, wholly thine forevermore. Blessed Jesus, thou art mine, dwell within forevermore. Cleanse, oh cleanse my heart from sin, make and keep me pure within. It was for this thy blood was shed on the cross of Calvary. On Calvary, on Calvary, it was for me that Jesus died on the cross of Calvary. For clouds and darkness filled the sky when the Lord was crucified. It is finished was his cry when he bowed his head and died. It was finished there for me. All the world may now go free. It was for me that Jesus died on the cross of Calvary. On Calvary. On Calvary. It was for me that Jesus died on the cross of Calvary. Bago po natin ah, tanggapin ang dula ng Panginoon, ay hinihimo ko po ang bawat isa sa atin na ihanda po ang ating mga sarili sa ating gawaing ito ng pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. At akin pong babasahin mga kapatid ang nasa John chapter 6 verse 51 hanggang patuloy. And I hope na nakapaghanda po ang bawat isa sa atin ng tinapay na walang lebadura at katas na ubas. Ganito po ang sinasabi sa John chapter 6, starting from verse 51. I am the living bread which came down from heaven, sabi po ng ating Panginoon. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whosoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he who eats my flesh, even he shall live by me.
Pagpalain nawa ng Panginoon ang ating nabasang mga salita. Tayo po ay manalangin, ipanalangin ko po ang tinapay na walang libadura. Let's pray. Our Father in heaven, we praise you and we thank you for the life that you have given to us, especially the hope of eternal life that you provided to us through our Lord Jesus. We pray, Father, na pagpalain niyo po ang tinapay na walang libadura na aming kakanin at ang bawat isa po sa amin nakakain upang hindi kami kakain ng katulan sa aming mga sarili. Nawa po ang pagkain namin sa tinapay na ito ay magpaalala sa amin sa sakripisyong ginawa ng aming Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Basbasan niyo po nawa, Ama, ang tinapay na ito at patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang mga pagkakamali upang kami ay maging karapat-dapat na kumain sa tinapay na ito. Ito po ay aming sinasamo at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Tayo po ay muling manalangin para po sa katas ng ubas. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, once again, we pray for your blessings, Panginoon, sa katas ng ubas na aming inumin. Na ito po ay sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoon na nabuhos ang bundok ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po nawa, Ama, ang katas ng ubas na ito at ang bawat isa sa amin na iinom upang hindi po kami iinom ng katulan sa aming mga sarili. Ito po ay aming sinasamo, dinadalangin pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At tapos po natin ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa susunod na bahagi. At ito po yung ating pagbibigay ng ating offering sa Panginoon. Babasahin ko lamang po, mga kapatid, ang mga talata dito po sa 2 Corinthians. At i-GCash na lamang po natin or pwede naman pong ating itabi at ibigay sa next Sunday sa ating physical na pagtitipon. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 9, ang talataan po ay 6 hanggang patuloy. Sabi po niya, datapot sinasabi ko ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag magbigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo
na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Mag-ukol po tayo ng panalangin para po sa ating offering. Let us pray. Almighty Father in heaven, we praise you and we thank you for all the blessings that you have provided for us sa nagdaang mga araw at patuloy na pinoprovide sa amin sa araw na ito at sa mga darating pang araw. Mula po doon naman kami po ay nagbukod ng aming maibabahagi sa iyo tuwing unang araw ng isang linggo. At nawa po ay dinadalangin namin na ang mga halaga na ang mga offering naming nalilikom ay magamit lamang ng naayon sa iyong kalooban. At ganun din Ama ang aming patuloy na panalangin ng pagbibigay mo sa amin ng probisyon sa araw-araw, lalong-lalo na Ama, ang probisyon ng aming mga kaluluwa ng kaligtasan. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakamali upang kami ay maging karapat-dapat na tumawag sa iyong banal na pangalan. Ito po, Ama, ay aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po mga kapatid ay aawit ng ating huling awitin, and then we will have the announcement first before the closing prayer. So I will ask Brother Nelson to lead us with the closing hymn. And then sa closing prayer naman po, we will request Brother Doy to lead us with the closing prayer. Let's turn our hymn books to 644. 644. Trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Kabilisan lang ako. Ready? Sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His might quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our joy He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love
until all on the altar we lay. For the favor he shows and the joy he bestows are for those who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. 5. Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or will walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po muna ay mag-ukol ng ating panghuling panalangin and then we will proceed with the announcement. Brother Tayo, Doy, tayo pong lahat ay sama-samang magsiyukod at mag-ukol ng panalangin. Dakila naming Diyos Ama na puspos ng pag-ibig, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa na muli po kami na magkatipon-tipon sa platform na ito upang patuloy ka pong purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin namin Panginoon na nawa po ay naging kalugod-lugod po sa inyong harapan ang aming ginawang pagsamba sa umagang ito. Maraming salamat po Panginoon sa mga aral po na aming nadinig na patuloy pong nagbubukas ng aming mga puso upang magpatuloy po sa aming pananampalataya hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. Maraming salamat po Panginoon sa magandang internet connection. Dalangin namin na nawa ay napuspos ka po namin sa aming ginawang pag-aawitan, pagdadalanginan at pag-aaral po ng inyong banal na salita. Patuloy niyo po kaming ingatan Panginoon at dalangin namin po na patuloy niyo po kaming patawarin sa aming mga nagagawang pagkakasala. Ito po ay samot dalangin namin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Brother Doy. I may I request mga kapatid na kung pwede niyo pong buksan yung mga camera para magkita-kita po tayo kahit dito lang. So, tayo po ay nasa announcement po natin, no? Salamat po sa inyong pag-participate sa ating payak na worship this morning. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, nag-online tayo dahil meron pong malawakang rally. Hindi po natin alam kung ano pong epekto nito sa ating mga dadaanan. Meron po kasing sa EDSA, meron din po sa Luneta. So may mga kalsada po doon sa Rojas Boulevard at saka sa Manila na close. So kung ano po yung traffic doon sa mga diversion roads ay ano din po. Nevertheless, sana po ay naging acceptable sa Panginoon. Ito pong panalangin natin na naging acceptable sa Panginoon ang ating ginawang pagsamba sa umagang ito. At nagpapasalamat po. Nandito naman po si Sister Claire. Maybe we can hear from her. Papasalamat siya doon sa panalangin for her successful operation. So, Sister Claire, nandiyan ka, nakita kita eh. May we hear from you or from Sister Jenny? Marami po tayo ngayon. Kita ko po 31 participants. And next Sunday po, balik po tayo sa ating face-to-face na pagsamba. Unmute. Ayun. Ayan, wala ba si Ayan. Sister Claire? Naririnig ka namin, Sister Jenny.
Nakita ko nga, din si Sister Claire nandito din eh. oo nga eh. Baka bawal pa magsalita, Brad, kasi may Sige, tahi pa sige. yung Okay, ikaw gilid na ng lang. tenga niya. Opo, may mga laboratories pa nga siya na, kaya andito pa siya sa Manila, kasi may mga after operation labs pa siya. Parang bawal pa sa kanya magsalita ng gusto. Kasi yung tahi niya, gilid ng tenga hanggang to sa may taas. Okay. Ganon. Okay. Thank you siya sa mga nag-pray sa kanya, especially ikaw, Brad, kay Brother Nelson, na nag-announce talaga dyan. Si Sister Jean Tibayan, na kahit sa chat nagpa-follow up siya sa akin, na kung kumusta na to yung operation ni Mal. Thank you talaga sa inyo, Brad, tsaka kay Sister Jean. And sa lahat ng mga sisters natin dyan, brothers, na nag-pray para sa kay Mahal sa successful operation niya. Although, medyo hindi pa siya nasa safe na na stage, na talagang clear na siya. May biopsy pa na ginawa, inintay pa yung result ng ng mga labs niya, Brad. Thank you sa lahat talaga. Yes, Salamat, Brad. let's continue to pray sa total recovery ni Sister Claire. Patuloy po nating ipanalangin. At hindi lamang po si Sister Claire, kundi sa lahat po ng kapatid natin na merong karamdaman. Let us include everyone in our prayers. No? Kumusta po sa lahat? No? Brother Jim, nandiyan, no? Kumusta po sa mga hindi po nabanggit? No? Salamat po sa lahat ng nagbigay ng panalangin, nag-alay ng kanilang mga panalangin sa mga kapatid na humingi ng panalangin at sa patuloy na pag-prayer natin sa isa't isa. So, baka meron pa po ako na-miss, mga kapatid, na kailangang ibalita, no? Sister Jean, ano pang nakalimutan ko? Sister Jean nagpapaalala sa akin kapag nandoon kami sa sa physical na pagsamba. Brother Jim, kumusta po? Naririnig kaya tayo? The other saying, how are you? I'm not any good because Ayun. nobody will pay attention to me. So, That's Darwin saying hello to you and Pasay Church. so siguro mga kapatid, hindi ko na po isa-isahin. Lahat po ng nag-participate dito, we thank you, and we continue to praise God, and we continue to pray for everyone. Kung wala na pong magbibigay ng announcement, atin na pong i-end po itong ating meeting, and may God bless everyone. May we all have a blessed week ahead of us, and magkita-kita po tayo next Sunday doon po sa ating bahay-sambahan sa Pasay. Thank you everyone, and God bless.